Ang unang bumungad kay Aliana ay ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masyadong maliwanag, masyadong mainit. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na kumunot ang kanyang noo. Hindi ito ang kisame ng kanyang kwarto. Napabalikwas siya ng bangon at doon niya naramdaman ang dalawang bagay. Una, ang kumot na seda na bumalot sa kanyang katawan ay dumulas at napagtanto niyang wala siyang suot na kahit ano. Pangalawa, may matinding sakit na gumuhit sa kanyang ulo. Isang paalala ng napakaraming alak na ininom niya kagabi. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Isang malawak na silid na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Mamahaling kasangkapan, isang amoy na panlalaki, isang mamahaling pabango na may halong amoy ng kape. Hindi ito ang kanyang apartment. Isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib ang halos makabingi sa kanya. Pilit niyang inalala ang mga nangyari, ang celebration, ang mga kaibigan niya, ang sunod-sunod na shots ng tequila. Pagkatapos niyon, blanko na. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi at doon ang kanyang paghinga ay tuluyang naputol. Isang lalaki. Natutulog ito ng mahimbing nakatalikod sa kanya. Ngunit kahit sa likod lamang, kitang-kita niya ang malapad nitong balikat at ang perpektong hubog ng mga braso nito. Isang hibla ng maitim na buhok ang nahulog sa noo nito. Isang alon ng matinding hiya at takot ang bumaha sa buong sistema ni Aliana. Ano ang ginawa ko? Napakagat siya sa kanyang labi upang pigilan ang isang hikbi. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din, ingat na ingat. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot sa kanyang katawan at sinimulang hanapin ang kanyang mga damit. Nakakalat ang mga ito sa sahig na gawa sa kahoy, isang testamento sa isang gabing hindi niya matandaan. Ang kanyang bestida, ang kanyang sapatos. Nasaan ang namula ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang hindi niya makita ang kanyang underwear. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang makaalis siya dito bago magising ang estranghero. Hawak ang kanyang mga damit. Halos patakbo, ngunit walang ingay siyang nagtungo sa pinto. Nang marating niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang seradura. Bawat tunog ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang lumabas at isinara ito nang walang kaluskos. Sumandal siya sa pader ng hallway, hinahabol ang kanyang hininga habang isinusuot ang kanyang bestida. Nang makalabas siya sa gusali, isang marangyang kondominium na hindi niya kailanman mapapangarap na tirahan, agad siyang pumara ng taxi. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sa lugar na yon, doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ito ang kanyang unang araw sa trabaho. Ang pangarap niyang maging isang modelo sa De Villa Models, ang pinakamalaking ahensya sa bansa. At sinira niya ito bago pa man magsimula. "Miss, okay ka lang?" tanong ng driver. "Okay lang po," sagot niya. Pinupunasan ng kanyang mga pisngi. "Pakibilisan na lang po." Pagdating niya sa De Villa Tower, isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng lupa. Pakiramdam niya, lahat ng taong nakakasalubong niya ay alam ang kahihiyang ginawa niya. "You must be the new models," sabi ng isang babaeng naka-corporate attire. Nginisyan sila. "Welcome to the Villa Models. My name is Jessica and I'm the head of HR. For your orientation, please proceed to the main conference room." Sumunod si Aliana sa grupo ng iba pang mga nagagagandahang babae. Ang bawat isa ay mukhang perpekto, puno ng kumpiyansa. Samantalang siya, pakiramdam niya ay isa siyang basahan. Sa loob ng conference room, umupo siya sa pinakalikod. Ang tanging gusto niya lang ay maging invisible. "Good morning, ladies," bati ni Jessica. "Before we begin, let's all give a warm welcome to our visionary, the man behind the success of this company,
our CEO, Mr. Nathaniel De Villa. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Isang pinto sa gilid ang bumukas at mula roon ay pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng isang perpektong itim na suit. May aura ng kapangyarihan sa bawat hakbang niya at ang kanyang mukha. Nanlamig ang buong katawan ni Aliana. Umikot ang kanyang paningin. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Ang pamilyar na hubog ng kanyang mga labi, ang matangos na ilong, ang matalim na panga, at ang mga matang madilim at seryoso, na tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Iyon ang lalaki. Ang lalaki sa kama, ang estrangherong katabi niya kaninang umaga. At siya ang CEO. Hindi maaari. Paulit-ulit na sigaw ng isip niya. Isa itong masamang panaginip. Isang malupit na biro ng tadhana. Nagsimulang magsalita si Mr. De Villa. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at puno ng awtoridad. Bawat salita ay tumatagos sa hangin na parang isang patalim. Ngunit hindi maintindihan ni Aliana ang sinasabi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang yumuko, magtago sa likod ng modelong nasa harap niya. Baka sakaling hindi siya mapansin, baka sakaling sa dami nila, isa lang siyang mukha na malilimutan din, pero huli na ang lahat. Habang nagsasalita si Mr. De Villa tungkol sa professionalism, dedication, at high standards, ang mga mata nito ay nagsimulang libutin ng silid, malamig, mapagmasid, tila sinusuri ang bawat isa, at pagkatapos, huminto ang mga mata nito, diretso sa kanya, 1 segundo, 2 segundo. Para kay Aliana, iyon ay isang kawalang hanggan. Nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito, isang kislap ng pagkilala, isang halos hindi mahahalata na pagtiim ng kanyang panga. Hindi nito ipinahalata sa iba, ngunit alam ni Aliana. Naaalala siya nito, pinagpawisan ng malamig si Aliana. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manginig. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho. Natapos ang maikling talumpati ni Mr. De Villa, muling nagpalakpakan ng lahat. Nananatiling nakatayo si Aliana, parang isang estatwa na gawa sa yelo. "Thank you, sir," sabi ni Jessica, ang HR head, na muling humarap sa kanila. "Okay, ladies, for the first part of your..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Itinaas ni Nathaniel De Villa ang kanyang kamay. Isang maliit na senyas lang, ngunit sapat na yon para muling tumahimik ang buong silid. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatitig kay Aliana. "Miss Aliana Reyes," sabi niya, at ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Malamig at pormal, lahat ng ulo sa silid ay lumingon sa direksyon niya. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng daan-daang mapanuring mata. Tinitigan siya ni Nathaniel De Villa, walang emosyon ng mukha, at nagpatuloy. "Please see me in my office." Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago niya idinugtong ang huling salita. Isang salitang bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa ni Aliana. "Now." Pinanood ni Nathaniel De Villa ang figura ni Aliana Reyes habang naglalakad ito palapit sa kanyang opisina. Mula sa loob ng kanyang kwartong nababalutan ng salamin, kitang-kita niya ang lahat. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat. Ang bawat paggalaw ay nagpapakita ng takot. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Galit. Iyon ang unang emosyon na lumitaw. Galit hindi lang sa babae, kundi sa sarili niya. Isang gabi ng kahinaan. Isang gabi kung kailan hinayaan niyang bumaba ang kanyang pader. At ito ang naging resulta. Isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Bumukas ang pinto at pumasok si Aliana. Kung kahapon ay isa lamang siyang mukha sa karamihan, ngayon, ang bawat detalye ng babae ay malinaw sa kanyang isipan.
Ang mahaba nitong buhok, ang mga mata nitong tila laging may bahid ng lungkot, at ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang labi kapag ninenerbiyos. "Sir," halos pabulong nitong sabi. Hindi siya kumibo. Itinuro lang niya ang silya sa harap ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Isang malinaw na mensahe. Isa siyang empleyado at siya ang amo. Walang kahit anong personal dito. Umupo ito, halos nasa dulo ng upuan, handang tumakbo anumang oras. "I will make this brief, Miss Reyes," simula niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. "What happened between us was a mistake. A regrettable, unprofessional mistake." Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito, ngunit hindi niya yon pinansin. "You will forget about it. I will forget about it. From this day forward, you are a model of this company, and I am your CEO. Nothing more. Do you understand?" Dahan-dahan itong tumango, hindi makatingin sa kanya. "Good," sabi niya. "You may go." Iyon lang, mabilis, walang emosyon, isang problema na naayos na. Ganoon niya tratuhin ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Tumayo si Aliana at walang imik na lumabas ng opisina. Habang nagsasara ang pinto, nakahinga ng maluwag si Nathaniel. Tapos na, makakabalik na siya sa normal. Ilang linggo ang lumipas. Sinubukan ni Nathaniel na ibaon sa limot ang gabing iyon. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Mga meeting, mga kontrata, mga numero. Ang pamilyar na mundo kung saan siya ang may control. Ngunit may mga pagkakataon sa gitna ng gabi habang nakatingin sa syudad mula sa kanyang penthouse na naaalala niya. Ang amoy ng buhok nito, ang lambot ng balat nito, mabilis niyang iwinawaksi ang mga alaala. Isa iyong pagkakamali. Isang hapon, sinabi ng kanyang sekretarya na may isang Aliana Reyes na humihiling ng isang urgent appointment. Kumunot ang kanyang noo. For what reason? She wouldn't say, "Sir." She just said it's personal and extremely important. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Pinapasok niya ito. Sa pangalawang pagkakataon, pumasok si Aliana sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, iba na ang itsura nito. Maputla ito. At tila may mas malaking dinadala kaysa sa kaba. May determinasyon sa mga mata nito. "Sir?" Simula nito, nanginginig ang boses. "I'm sorry to disturb you. I wouldn't be here if it wasn't necessary." "Get to the point, Miss Reyes." Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas, at pagkatapos, binitiwan nito ang mga salitang babago sa lahat. "Buntis ako." Ang apat na salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napatingin siya sa tiyan nito, walang pinagbago, ngunit ang mga salitang binitiwan nito ay nakabibingi. "At ikaw ang ama." Ang unang pumasok sa isip ni Nathaniel ay pagtanggi. Imposible. Nag-iingat siya. Pero ang sumunod na pumasok ay isang mas madilim na isipin, isang lason mula sa kanyang nakaraan. Is this a trap? Bigla niyang naalala si Isabela, ang kanyang dating fiancé. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng niloko lang pala siya para sa kanyang pera at kapangyarihan. Ang sakit ng pagkakatuklas na yon ay bumalik. Sariwa at matindi. Pinagmasdan niya si Aliana. Isang simpleng babae, isang baguhang modelo. Ang perpektong biktima o ang perpektong manggaganso? Nagpapanggap ba siyang inosente para makakuha ng malaking pera? "How can you be sure?" Tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Wala pang ibang lalaki sa buhay ko, sir." Sagot nito. At sa pagkakataong yon, may luha ng namumuo sa kanyang mga mata. "Ikaw lang." Nag-iwas ng tingin si Nathaniel. Naguguluhan ang isip niya. Isang bahagi niya ang gustong maniwala.
sa sinasabi ng mga mata nito. Isang katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Isabela. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging sinanay ng karanasan, ay sumisigaw ng pagdududa. Ngunit may isang bagay na hindi niya matatatakasan, ang responsibilidad. Kung totoo ang sinasabi nito, anak niya ang dinadala nito, isang Devilla. Hindi niya hahayaang lumaki ang isang kadugo niya sa kahihiyan. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinalikuran ito. Kailangan niya ng solusyon. Isang solusyon na poprotekta sa kanyang pangalan, sa kanyang kumpanya, at sa bata. Pag-ibig, tiwala, hindi na siya naniniwala sa mga yon. Ang tanging naiintindihan niya ay mga kontrata, mga kasunduan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. "Miguel," sabi niya, habang nakatingin sa mga gusali sa labas, "I need you to draw up a marriage contract, ironclad, full benefits and financial support for the wife and child, non-disclosure agreement included, clear exit clause after 2 years. Hindi na niya hinintay ang tanong ng abogado. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Aliana, na ngayon ay tulala at hindi makapaniwala sa narinig. Lumapit siya sa kanyang mesa, kumuha ng isang pen at papel at nagsulat ng isang address. Ang address ng kanyang penthouse. Inilapag niya ito sa harap ni Aliana, kasama ng isang susi. "I will not have a child out of wedlock," deklara niya. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa argumento. "We are getting married." Pagkatapos, kinuha niya ang isang folder na inihanda ng kanyang abogado kaninang umaga pa lang, isang draft na laging nakahanda para sa mga kasunduang pinansyal. Ito na ang magsisilbing pansamantalang kasunduan nila. Inilapag niya ang makapal na dokumento sa harap nito. "This is the contract. It outlines everything. Your duties, my responsibilities. The child will be legitimate and will want for nothing. My name and my family's name will be protected." Nakita niya ang gulat, ang sakit at ang insulto sa mukha ni Aliana habang nakatingin ito sa papel. Hindi ito isang proposal. Ito ay isang business transaction. "You have 24 hours to decide," sabi niya. Umupo pabalik sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. "This is the best deal you're going to get." Para kay Aliana, ang bigat ng folder sa kanyang mga kamay ay higit pa sa bigat ng papel. Bigat iyon ng insulto. Bigat ng isang kinabukasang hindi niya pinangarap. Isang kasunduan. Isang kontrata sa kasal. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang maliit na apartment, isang lugar na biglang parang masikip at nakakasakal. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, paulit-ulit na binabasa ang bawat linya ng dokumento. Financial support, medical care, housing, lahat ng material na bagay na kakailanganin ng isang bata ay nakalista. Detalyado na parang isang shopping list. Pero wala ni isang salita tungkol sa pagmamahal, walang salita tungkol sa pamilya. Isang pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Ganoon ba kababa ang tingin sa kanya ni Nathaniel Devilla? Isang babaeng naghahanap lang ng pera? Isang oportunista? Inihagis niya ang folder sa sahig. "Hindi ko kailangan ng pera mo," sigaw niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ngunit habang dumadaloy ang kanyang mga luha, isang kamay ang kusa niyang inilagay sa kanyang tiyan. May buhay dito. Isang maliit na buhay na walang kasalanan sa pagkakamali niya. Sa lamig ng ama nito, isang buhay na umaasa sa kanya. Paano niya ito bubuhayin mag-isa? Naalala niya ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Ang utang na iniwan ng kanyang ama. Ang kanyang ina na nagtatrabaho sa probinsya, nag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid. Hindi niya kayang idagdag ang sarili niyang problema sa mga pasanin nila. Dinampot niyang muli ang kontrata. Marahil ito na ang tanging paraan. Hindi para sa kanya, kundi para sa batang nasa sinapupunan niya.
Karapatan nitong magkaroon ng isang buong kinabukasan. Karapatan nitong makilala ang kanyang ama. Pero kung gagawin niya ito sa sarili niyang mga termino. Kinabukasan, bumalik si Aliana sa De Villa Tower. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mayroon ng malamig na determinasyon sa kanyang puso. Hindi na siya nagpa-appointment. Dumiretso siya sa opisina ng CEO. Ang sekretarya ay sinubukang pigilan siya, ngunit binuksan niya na ang pinto. Nandoon si Nathaniel, nakaupo sa kanyang mesa, mukhang nagulat sa kanyang biglaang pagpasok. "Miss Reyes, what is the meaning of this?" Tanong nito, may bahid ng inis sa boses. Inilapag ni Aliana ang folder sa kanyang mesa. "Pumapayag ako." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Walang nagbago sa ekspresyon ni Nathaniel, ngunit nakita ni Aliana ang bahagyang pag-arko ng kilay nito. Ngunit, dagdag ni Aliana, ang kanyang boses ay matatag. "Mayroon akong isang kondisyon. I don't remember there being a section for negotiation." "Gawin mo," matapang na sabi ni Aliana. "Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ang mga credit card mo o ang mga mamahaling damit. Pananatilihin ko ang trabaho ko bilang modelo hanggat kaya ko. Ang tanging hihilingin ko ay wala sa kontratang ito." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hindi nagpapatinag. "Ang kondisyon ko ay simple lang. Maging ama ka sa anak natin. Hindi lang sa pangalan, hindi lang sa suportang pinansyal. Gusto kong makilala niya ang kanyang ama. Gusto kong maramdaman niyang mahalaga siya sa'yo. That's my only condition. Take it or leave it." Sa unang pagkakataon, nakita ni Aliana ang isang emosyon sa mga mata ni Nathaniel de Villa. Pagkagulat. Tila hindi nito inaasahan ang kanyang sinabi. Matagal itong tumitig sa kanya, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahan itong tumango. "Fine," sabi nito. Kinuha ni Aliana ang ballpen sa mesa at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina ng kontrata. Pagkatapos, tumayo na siya. "I'll have my things moved to your place this evening," sabi niya. Formal at walang emosyon, parang isang business deal na isinara. Ang paglipat sa penthouse ni Nathaniel ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang isang maleta na dala niya ay nagmukhang katawa-tawa sa gitna ng napakalawak na walk-in closet. "This will be your room," sabi ni Nathaniel. Itinuturo ang isang silid na kasing laki ng buong apartment niya. "My room is on the other end of the hall. The staff will prepare your dinner." Iyon lang. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at pumasok sa sarili nitong opisina sa loob ng penthouse. Naiwan si Aliana na nakatayo sa gitna ng silid. Pakiramdam ay isang estranghero, isang bisita. Tiningnan niya ang tanawin mula sa bintana, ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Dati, pinapangarap niyang marating ang tuktok. Hindi niya inakala na ganito pala kalamig at kalungkot doon. Ang kanilang unang hapunan ay dumaan sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sinubukan niyang magsimula ng usapan. "Maganda ang view dito," sabi niya. "It's adequate," sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, naghugas ng pinggan si Aliana. Sanay siya sa gawaing bahay. Isang babaeng katulong ang lumapit para pigilan siya, ngunit nginitian niya lang ito. "Okay lang. Sanay po ako." Nang matapos siya, nakita niya si Nathaniel na nagkakape. Kumuha rin siya ng isang tasa para sa sarili. Inabot nito sa kanya ang isang itim na credit card. "For your expenses," sabi nito. Umiling si Aliana. "Sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan yan." "Take it, para sa mga pangangailangan ng bata." "Kung may kailangan ng bata, sasabihin ko sa'yo, pero hindi ako tatanggap ng pera na hindi ko pinaghirapan." Isang iritasyon ang gumuhit sa mukha ni Nathaniel.
Halatang hindi ito sanay na tinatanggihan, isinuksok nitong muli ang card sa wallet. Gabi na. Hindi makatulog si Aliana sa bago at malaking kama. Ang lahat ay bago, malamig at hindi pamilyar. Tumayo siya at nagpa siyang magpahangin sa balkonahe. Nagulat siya nang makita niya si Nathaniel na nandoon na pala. Nakasandal sa railings, tahimik na nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang perpektong anyo nito ay isang anino laban sa mga ilaw ng syudad. Hindi siya nito napansin sa una. At sa sandaling iyon, nakita ni Aliana ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Isang bakas ng kalungkutan sa mga balikat nito. Isang bigat na tila hindi kayang itago ng mamahaling suit. Lalapitan na sana niya ito para bumalik sa loob nang bigla itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. I couldn't sleep, mahinang sabi ni Aliana. Tumangulang ito. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Why did you really say yes? Tanong ni Nathaniel. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan, halos walang lamig. Tumingin si Aliana sa malayo, sa parehong tanawin na tinitingnan nito kanina. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Dahil kahit gaano pa kasama ang naging simula natin, sagot niya. May isang inosenteng buhay na ang nararapat ay isang maayos na pagtatapos. You Soviet tape model habang nakangiti itong nakikinig sa parehong milagro. Sa sandaling iyon, hindi ito ang estrangherong kasama niya sa kama. Hindi ito ang empleyadong pinirma niya ng kontrata. Siya ang ina ng kanyang anak. Isang impulse na hindi niya maintindihan ang nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan. At pagkatapos, marahan niyang ipinatong ito sa tiyan ni Aliana. Sa ibabaw ng kamay nito, naramdaman niya ang init ng balat nito. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito sa kanyang paghawak. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng maliit na umbok na yon. At sa unang pagkakataon, may isang bagay na nag-ugnay sa kanila na mas malakas pa kaysa sa anumang kontrata. Isang sikretong pag-unawa, isang pinagsasaluhang damdamin na walang pangalan. Hindi na niya namalayan kung gaano sila katagal na ganoon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang pag-alis ng doktora sa instrumento. Binitiwan niya agad ang tiyan nito na parang napapaso at muling itinayo ang mga pader sa kanyang paligid. Tumikhim siya at inayos ang kanyang suit. Everything seems to be in order, sabi niya. Pilit na ibinabalik ang kanyang malamig at formal na tono. Ngunit may nagbago na. Isang lamat ang lumitaw sa pader na matagal niyang itinayo. Pag-uwi nila sa penthouse, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng kakaibang gaan. Gusto mo ng tsa? Alok ni Aliana. Coffee is fine, sagot niya. Pumunta ito sa kusina at sinundan niya ito. Sumandal siya sa hamba ng pinto habang pinapanood itong magtimpla ng kape. Ang mga galaw nito ay simple at pamilyar. Salamat sa pagsama, sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. It was part of the agreement, mabilis niyang sagot. Ngunit kahit siya ay alam na kasinungalingan yon. Pwede siyang magpadala ng driver. Pwede siyang mag-utos ng assistant. Ngunit pinili niyang pumunta. Inabot nito sa kanya ang tasa ng kape sa pagdampi ng kanilang mga daliri. Isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Nate? Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na parang seda, ngunit may tinik. Isang boses na kinamuhian niya, ngunit hindi niya malilimutan. Natigilan siya. Napatingin sa kanya si Aliana, napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isabela, sabi niya, at ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila.
Habang papunta sila sa parking lot pagkatapos ng check-up, may isang babaeng humarang sa kanilang daraanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, perpekto ang ayos, at may ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Nathaniel na para bang sila lang ang tao sa mundo. "Nate, darling, you didn't tell me you were back in the country." Pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang bumaling kay Aliana. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong paghamak. "And who?" tanong nito. Ang boses ay tumutulo sa pekeng tamis. "Is this?" Ang pangalang iyon, Isabella, ay tila may dalang lamig na humaplos sa balat ni Aliana. Sa kabila ng mainit na hangin sa parking lot, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Nate sa kanyang braso. Isang kilos na hindi niya alam kung para protektahan siya o para pigilan ang sarili nito. "Isabella," ulit ni Nate. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas seryoso. "What are you doing here?" Ang ngiti ni Isabella ay hindi natinag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Aliana. "I heard you were back. I just wanted to say hello." Ang tingin nito ay bumaba sa nakaumbok na tiyan ni Aliana at pagkatapos ay sa kamay ni Nate na nakahawak sa kanya. "And it seems, congratulations are in order." Mayroong kislap sa mga mata ni Isabella na hindi maintindihan ni Aliana. Hindi ito tuwa, halos tagumpay. "We have to go," sabi ni Nate. Hinihila si Aliana ng bahagya palayo. "Of course," malambing na sabi ni Isabella. "Let's have dinner soon, Nate, for old time's sake." Hindi na nito hinintay ang sagot ni Nate. Ngumiti lang ito kay Aliana, isang ngiting kasing talim ng bubog, bago tumalikod at sumakay sa isang mamahaling puting kotse. Sa loob ng sasakyan pa uwi, ang katahimikang namagitan sa kanila ni Nate ay hindi na magaan. Ito ay mabigat at puno ng mga tanong na takot itanong ni Aliana. Sino siya? Bakit ganoon na lang ang epekto niya kay Nate? Ang hapunan na yon ay nangyari pagkalipas ng 2 araw. Ipinilit ni Isabella at sa hindi malamang dahilan, pumayag si Nate. "It's better to deal with her directly," sabi lang nito kay Aliana. Sa isang restaurant na ang presyo ng isang plato ay katumbas na ng isang buwang upa niya dati, pakiramdam ni Aliana ay lalo siyang lumiliit. Si Isabella ay perpekto sa kanyang itim na bestida. Si Nate ay gwapo sa kanyang suit. At siya? Pakiramdam niya ay isa siyang batang naligaw. Suot ang bestidang pinilit sa kanya ni Nate na bilhin. Ang buong gabi ay isang pagpapahirap. Si Isabella at Nate ay nag-usap tungkol sa mga taong hindi niya kilala, mga lugar na hindi niya napuntahan, at mga alaala na hindi siya kasama. Siya ay isang manonood lamang, isang palamuti sa kanilang mesa. "Do you remember that time in Paris, Nate?" sabi ni Isabella, tumatawa ng mahina. "You were so determined to buy that entire art gallery for me." "You were always exaggerating," sagot ni Nate, ngunit mayroong isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi na nagpadala ng kirot sa dibdib ni Aliana. Sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng isang kwento ni Isabella, aksidente nitong natabig ang kanyang kopitan ng red wine. Ang pulang alak ay bumuhos lahat sa puting bestida ni Aliana. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Isabella. Puno ng pag-aalala ang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. "That must have been expensive." Napayuko si Aliana sa mantsa. Alam niyang hindi ito mamahalin. Ngayon, mukha na itong basahan. "Okay lang," pilit niyang sabi. Ang mga aksidente ay hindi natapos doon. Sa trabaho, ang mga bagay ay nagsimulang maging mahirap. Isang malaking photoshoot para sa isang magazine cover kung saan siya ang bida ay biglang nakansela sa mismong araw. Ang dahilan? Conflict of schedule daw ng photographer, ngunit narinig niya mula sa ibang modelo na ang photographer ay nakipag-lunch lang pala kay Isabella. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga chismis.
Mga bulungan sa hallway, mga tingin na may kahulugan. Narinig niya ang dalawang modelo na nag-uusap sa dressing room. Kawawa naman si Sir Nate, sabi ng isa. Nabingwit lang ng isang gold digger na nagpabuntis agad. True. Halata namang hindi sila bagay. She's so plain. Babalik din yan kay Ma'am Isabella, for sure. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinilit niyang huwag itong pansinin, ngunit mahirap. Ang kumpiyansa na unti-unti niyang itinatayo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Alam niya kung sino ang may pakana nito. Alam niya, ngunit wala siyang ebidensya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Hinintay niyang umuwi si Nate. Nate, kailangan nating mag-usap. Simula niya, sinubukan niyang maging kalmado. Tumingin ito sa kanya mula sa mga dokumentong binabasa. What is it? Tungkol kay Isabella. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Aliana, what about her? Sa tingin ko, sinisira niya ang karir ko. Ang mga photoshoot ko, ang mga chismis. Alam kong siya ang may gawa. Tinitigan siya ni Nate. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hinintay ni Aliana ang kanyang suporta, ang kanyang pag-unawa. Ngunit ang sinabi nito, ang bumasag sa kanyang puso. Isabella can be aggressive, but she's not evil. Baka naman masyado ka lang sensitibo, Aliana. You're pregnant. Your hormones are all over the place. Para siyang sinampal. Hindi lang nito binaliwala ang kanyang mga alalahanin, kundi ginawa pa nitong kasalanan ng kanyang pagbubuntis. Hindi ako. Simula niya, ngunit pinutol siya nito. Just ignore her, sabi ni Nate. Ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papel, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. She'll get tired eventually. Naiwan si Aliana na nakatayo doon, puno ng galit at sakit. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa laban na ito. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Naupo siya sa kama, niyakap ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang kinabukasan ay tila napakadilim. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. May bagong text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Si Nate at Isabella magkasamang kumakain sa isang pamilyar na restaurant. Ang restaurant kung saan sila naghapunan. Ngunit sa litratong ito, wala siya. Masaya silang nag-uusap. Si Isabella ay nakahawak sa braso ni Nate at si Nate ay nakangiti. Isang ngiti na hindi pa kailanman ibinigay sa kanya. Sa ilalim ng litrato, mayroong isang maikling mensahe. He will always choose his own kind. Give up. Ang imahe ni Aliana kagabi, ang sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata, ay hindi maalis sa isip ni Nathaniel buong araw. Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa trabaho. Ngunit ang mukha nito ay paulit-ulit na lumilitaw sa pagitan ng mga spreadsheet at report. Baka naman masyado ka lang sensitibo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang madaling paraan para tapusin ang isang usapang ayaw niyang harapin. Pero totoo ba yon? O iyon lang ang gusto niyang paniwalaan para maiwasan ang komplikasyon? Huminga siya ng malalim at tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Marco. Marco, I have a sensitive task for you, sabi niya. Seryoso ang boses. I want you to discreetly look into the recent cancellation of Miss Reyes's cover shoot. And I want you to find out the source of the rumors circulating about her in the agency. Be thorough and be discreet. Yes, sir, sagot ni Marco. Walang tanong-tanong on. Habang naghihintay ng resulta, isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot kay Nathaniel. Paano kung tama si Aliana? Paano kung hinayaan niyang masaktan ito dahil sa pagiging bulag niya? Kinahapunan, pumasok si Marco sa kanyang opisina. Dala ang isang manipis na folder. Sir, you were right to be concerned. Simula ni Marco. The photographer for the shoot, Mr. Gomez, had dinner with Miss Isabella Gonzalez the day before the cancellation. Our source
says a significant amount of money was transferred to Mr. Gomez's account on that same day. As for the rumors, we traced the initial email blast to a disposable account, but the IP address originated from a computer cafe just a block away from Miss Gonzalez's office. Isang malamig na galit ang dahan-dahang gumapang sa ugat ni Nathaniel. Ang ebidensya ay hindi direkta, ngunit ang pattern ay malinaw. Hindi niya lubos sa kalain na gagawin ito ni Isabela. Pagkatapos ng lahat ng panloloko nito noon, nagawa pa rin nitong sorpresahin siya sa kasamaan nito. Pero ang mas matinding bumabagabag sa kanya ay ang sarili niyang pagkakamali. Binaliwala niya si Aliana. Inisip niyang nag-iinarte lang ito. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang agarang pagpupulong para sa lahat ng staff at modelo ng ahensya. Nang nasa conference room na ang lahat, pumasok siya. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Nahanap ng kanyang mga mata si Aliana na nakatayo sa likuran, mukhang gulat at kinakabahan. "Good morning." Simula niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. "It has come to my attention that certain unprofessional behaviors have been tolerated in this agency. Rumors, malicious gossip. This ends today." Iginawad niya ang kanyang tingin sa buong silid. Miss Aliana Reyes is not just one of our models. She is a vital partner to this company's future. Anyone who fails to treat her with the utmost respect will be answering directly to me. As for those who started the rumors, your contracts are terminated, effective immediately. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig. Nakita niya ang pamumutla ng dalawang modelong madalas magbulungan. Walang sinayang na oras ang security at agad silang pinalabas. Pinanood niyang tumingin sa kanya si Aliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Pagkatapos noon, personal niyang tinawagan si Isabela. "Nate, I was hoping you'd call." Masayang sabi nito sa kabilang linya. "Stay away from Aliana," sabi ni Nate. Walang paligoy-ligoy. "Stay away from my company and stay away from my life. If I hear so much as a whisper that you're bothering her again, I will personally make sure that your family's business will never recover. Am I clear?" Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malamig na tawa. "So the little kitten has claws. Fine. Have it your way, Nate, but don't come crying to me when you realize your mistake." At ibinaba nito ang tawag. Gabi na nang umuwi si Nate. Naabutan niya si Aliana na nakaupo sa sofa, tila malalim ang iniisip. "Thank you," sabi nito. Ang boses ay mahina. "For what you did today." Umupo siya sa tapat nito. "I should be the one apologizing. I didn't listen to you. I should have trusted you." Isang maliit na nangiti ang sumilay sa labi ni Aliana. "Well, you made up for it." Isang komportabling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikang puno ng pag-iwas, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. "Nate," muling sabi ni Aliana, May gusto akong sabihin sa'yo." Tila nag-iipon ito ng lakas ng loob. "Ang totoo, kaya ako desperadong magtagumpay bilang modelo, ay dahil sa malaking utang na iniwan ng papa ko nang mamatay siya. Utang sa sugal. Ako ang sumasalo ng lahat para sa pamilya ko." Habang nagsasalita ito, nakita ni Nate ang bigat na matagal na nitong dinadala. Ang kahinaan, ang katatagan, ang katapatan. Hindi ito humihingi ng tulong, nagpapaliwanag lang ito, nagbubukas ng sarili. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pagdududa ni Nate ay naglaho. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi katulad ni Isabela. Siya ay totoo. Siya ay matapang. Hindi niya namalayan ang sarili niyang paggalaw. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha nito at marahang pinunasan ng kanyang hinlalaki ang isang butil ng luha na hindi nito namalayang pumatak. "You carry too much on your shoulders, Aliana." Halos pabulong niyang sabi.
Ang paghawak na yon ay nagpadala ng kakaibang init sa kanilang dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang hangin ay napuno ng isang kuryenteng pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi pinapangalanan. Tumingin si Aliana sa kanyang mga mata at sa mga mata nito, nakita ni Nate, hindi lang pasasalamat, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na sumasalamin sa kung ano ang nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, halos walang kamalay-malay, nagsimula siyang yumuko. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Isang imbitasyon, isang pagsuko. At pagkatapos, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito tulad ng gabing una silang nagkita. Isang halik na nababalutan ng alak at pagkakamali. Ito ay malambot, mabagal, puno ng pag-aalinlangan sa simula, na tila nagtatanong. Tumugon si Aliana. Ang kanyang mga kamay ay umakyat sa kanyang batok. Hinila siya palapit. Ang halik ay lumalim, nagiging mas mapusok, na para bang lahat ng emosyon na kanilang tinago sa mga nakaraang buwan. Ang galit, ang pagkalito, ang dahan-dahang paghanga ay sabay-sabay na lumabas. Para kay Nate, ang halik na yon ay isang paghahayag. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang pader na hindi kayang tibagin ng yaman o kapangyarihan ay gumuho sa isang simpleng pagdampi ng mga labi. Nang sa wakas ay maghiwalay sila para huminga, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo. Nate! Hiningal ni Aliana. Shh! Sabi niya, at muli siyang hinalikan. Sa pagkakataong ito ay mas magaan, mas matamis. It's okay. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi sila natulog sa magkahiwalay na silid. Kinaumagahan, nagising si Nate sa sinag ng araw. Nakayakap siya kay Aliana. Ang payapang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kagalakan at pag-aari ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na mas matindi pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ito pala iyon. Tumayo siya ng maingat para hindi ito magising at nagtimpla ng kape. Habang naghihintay, binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang mga email. Karamihan ay tungkol sa trabaho. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mula ito kay Isabella. Ang subject, "The truth you deserve to know." Kumunot ang kanyang noo. Anong laro na naman ito? Akala niya ay tapos na sila. Kamuntik na niya itong burahin. Ngunit isang bahagi niya, ang bahaging sanay sa mga panlilinlang ni Isabella, ang nag-udyok sa kanyang buksan ito. Ang email ay maikli. "Nate, I know you won't believe me, but I can't stand seeing you being played for a fool again. Look at the attached file. It's for your own good." Mayroon itong isang attachment, isang PDF file. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadownload ito. Nang bumukas ang file, ang kanyang paghinga ay naputol. Nakatitig siya sa isang opisyal na dokumento. Mula sa isang kilalang DNA testing facility. May mga numero, may mga porsyento, ngunit ang tanging mga salita na tumatak sa kanyang utak ay ang mga salitang nakasulat sa ilalim, nakabold at pinal. Probability of paternity. Product conclusion. Nathaniel Davila is excluded as the biological father. 0%. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal si Nathaniel ng buong lakas. Ang tasa ng kape na hawak niya ay hindi niya namalayang nabitawan, bumagsak sa sahig at nabasag, kasabay ng biglaang pagbasag ng mundo niya. 0%. Napatingin siya sa dokumento, binabasa ito ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa, ngunit ang mga letra ay malinaw, malupit at hindi nagbabago. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa yelo. Ang init at kaligayahang naramdaman niya kaninang umaga lang ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na kirot.
Ang kirot ng pagkakanulo, hindi. Imposible. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ng laboratorio, ang pirma ng doktor, ang opisyal na itsura ng dokumento, ang laso ng pagdududa ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang gabing una silang nagkita. Isang gabing pareho nilang hindi matandaan ng malinaw. Ang biglaang paglitaw nito pagkatapos ng ilang linggo. Ang pag-amin nito, nagpabuntis agad, gold digger. Ang mga chismis na binaliwala niya ay bumalik na parang mga multo, bumubulong sa kanyang tainga. Hindi siya katulad ni Isabela. Iyon ang sinabi niya sa sarili niya. Ngunit paano kung nagkamali siya? Paano kung mas magaling lang magpanggap si Aliana? At pagkatapos, naalala niya si Isabela. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Galit kay Aliana, galit kay Isabela, pero higit sa lahat, galit sa sarili niya. Nagtiwala siya. Muli, pagkatapos niyang ipangako sa sarili na hindi na yon mauulit, hinayaan niyang buksan ang kanyang puso. At ngayon, heto na naman siya. Isang tanga. Isang milyonaryong tanga na nagpaloko sa isang magandang mukha at isang kwentong puno ng drama. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabela. "Did you get it?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "Anong laro ito, Isabela?" Sigaw ni Nate sa telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "It's not a game, Nate!" Umiiyak na sabi nito sa kabilang linya. Isang perpektong pag-arte. Nakita ko kung paano kanya laruin, kung paano kanya paikutin sa mga daliri niya. Katulad ng ginawa ko noon at hindi ko kayang makita kang masaktan ulit ng ganoon. You deserve to know the truth. Paano mo nakuha to? May kaibigan ako sa laboratorio. Nang marinig kong nagpa-DNA test ka, nag-alala ako. Kaya tinanong ko siya, "Nate, I'm so sorry. Alam kong masakit, pero mas mabuti nang malaman mo ngayon." Ang bawat salita ni Isabela ay perpektong kinalkula para palalain ang kanyang sakit, para buksan muli ang mga lumang sugat. At gumana ito. Ang kwento nito ay kapani-paniwala. Isang kwentong mas madaling paniwalaan kaysa sa ideya na ang babaeng katabi niya lang matulog kagabi. Ang babaeng hinalikan niya na parang yun ang kahulugan ng buhay ay nagsinungaling sa kanya mulat sa pool. Ibinaba niya ang tawag. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang perpektong penthouse ay biglang parang isang kulungan. Napatingin siya sa mga gamit ng sanggol sa isang sulok. Isang maliit na kuna na binili niya noong isang linggo. Mga laruan na pinagpilian nilang dalawa ni Aliana. Naramdaman niya ang isang matinding kahihiyan. Isang katangahan. Ang lahat ng yon ay para sa anak ng ibang lalaki. Hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit at ang nagyayelong sakit ng pagkakanulo. Kinuha niya ang kanyang susi at walang lingon-likod na lumabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo. Ngunit kahit sa kanyang pagtakas, alam niya kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay makarating siya sa penthouse, ang galit niya ay nasa sukdulan na. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Naabutan niya si Aliana sa kusina. Masayang naghahanda ng almusal. May suot itong apron at humuhuni pa ito ng isang pamilyar na kanta. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, lumingon ito sa kanya. Isang matamis at maningning na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Nate, ang aga mo yata." Ang nangiti nito ay dahan-dahang naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Lumakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat.
at puno ng banta. Kinuha niya ang folder ng DNA test result mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa ibabaw ng kitchen island. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Tumingin si Aliana sa folder, pagkatapos ay sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang takot. Ano to? Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya kagabi ay napalitan na ng nagyayelong galit. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay halos hindi niya makilala. Isang mapanganib na bulong na puno ng kinuyom na puot. "What is this, Aliana?" Ang tanong ni Nate ay hindi isang tanong. Isa iyong akusasyon. Isang hatol. Nanginginig ang mga kamay ni Aliana habang dahan-dahan niyang inaabot ang folder. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na huwag itong buksan. Ngunit kailangan niyang malaman kung ano ang nagdulot ng ganitong itsura sa mukha ng lalaking minahal niya. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay malabo sa simula dahil sa nagsisimulang pagtubig ng kanyang mga mata. Ngunit habang paulit-ulit niyang binabasa, ang kahulugan ay dahan-dahang tumagos sa kanyang isipan na parang isang malamig na patalim. Probability of paternity, 0% excluded as the biological father. Hindi. Halos walang boses na sabi niya. Hindi ito totoo. Tumingin siya kay Nate, naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-unawa, ng kahit anong bakas ng tiwalang ipinakita nito sa kanya kagabi lang. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang pader ng yelo. Isang mukha na puno ng pagkamuhi. Hindi totoo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nati. Ganyan ka ba talaga kagaling magpanggap, Aliana? Sabihin mo sa akin, kailan mo pa ito plinano? Mula pa ba noong una? Mula pa noong gabing aksidente kang napunta sa apartment ko? Bawat salita ay isang suntok. Nate, hindi ko alam kung saan galing yan. Pero hindi yan totoo. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Sigaw nito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse, puno ng sakit at galit. Nagtiwala ako sa'yo. At anong ginawa mo? Ginawa mo akong tanga. Katulad niya, katulad nilang lahat. Sino ang ama, Aliana? Tanong nito. Lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibabayad niya sa'yo? O mas malaki ba ang nakuha mo sa akin? Isang kontrata sa kasal? Isang buhay na marangya? Sulit ba? Tumigil ka na! Sigaw ni Aliana. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala kang karapatang sabihin yan. Ang batang ito ay sayo. Huwag mong sabihin yan. Anggil nito at sa isang iglap, hinablot nito ang isang florera sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na babasagin ay sumabay sa pagbasag ng puso ni Aliana. Napaurong siya sa takot. Ito ay ibang Nate. Isang Nate na puno ng dilim. Isang Nate na hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang nasa papel. Hindi na mahalaga kung ano ang katotohanan. Hindi ito naniniwala sa kanya. At hinding-hindi na ito maniniwala. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pagmamahal na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malawak at malamig na kawalan. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Tinitigan niya si Nate, hindi na may pagmamakaawa, kundi may isang bagong uri ng kalmadong sakit. Kung yan ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Kung pagkatapos ng lahat, naniniwala ka pa rin na kaya kitang lokohin ng ganito, wala na akong dapat pang sabihin. Tinalikuran niya ito. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang silid ay parang paglalakad sa ibabaw ng bubog. Saan ka pupunta? Tanong ni Nate. Ngunit wala nang galit sa boses nito.
Halos, pagod na. Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa silid at kinuha ang maliit na maletang dala niya nung una siyang dumating. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit na binili nito. Kinuha lang niya ang mga gamit na sa kanya talaga. Naglabas siya ng isang maliit na box mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang singsing na ibinigay sa kanya ni Nate. Ang singsing mula sa kanilang kasunduan. Bumalik siya sa sala. Si Nate ay nakatayo pa rin kung saan niya ito iniwan. Parang isang estatwa nakatingin sa kawalan. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. Lumapit si Aliana sa coffee table. Dahan-dahan marahan, inilapag niya ang singsing. Pagkatapos, inilapag niya sa tabi nito ang itim na credit card na ilang beses na nitong ipinilit sa kanya. "The contract is over," sabi niya. Inuulit ang mga salitang sinabi nito sa kanya noon sa opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon itong bigat ng katapusan. "Get out of my house!" Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa panga nito. Isang kislap ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nawasak na ang lahat ng dapat ayusin. "Aliana." Sa unang pagkakataon, binigkas nito ang kanyang pangalan na walang kasamang galit. Ngunit umiling lang si Aliana. "Tapos na, Nate," sabi niya, at tumalikod na. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya papalabas ng penthouse, papalabas ng gusali, papalabas ng buhay ni Nathaniel De Villa. Habang naglalakad siya sa lobby, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi ito kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Nakatayo sa gitna ng daan, sa ilalim ng buhos ng ulan, niyakap ni Aliana ang kanyang tiyan. Ang tanging bagay na natira sa kanya. "Hindi kita iiwan, anak," bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga salita ay hinahalo sa tunog ng ulan. "Kahit tayong dalawa na lang, kakayanin natin to." Wala siyang pera, wala siyang patutunguhan, wala siyang ibang dala kundi ang mga damit sa kanyang katawan at ang isang basag na puso. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Sa penthouse, si Nathaniel ay naiwang mag-isa sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bintana at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Nakatitig siya sa singsing at sa credit card sa ibabaw ng mesa, mga simbolo ng isang kasunduang sinira ng kanyang kawalan ng tiwala. Tumingin siya sa paligid. Ang malawak na espasyo na dating malamig at walang buhay. Ngunit sa mga nakaraang buwan ay napuno ng tawa at amoy ng nilulutong pagkain ay muling naging malamig at walang buhay. Isang alon ng matinding pagsisisi ang bumaha sa kanya. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya ay bumalik para saktan siya. Ang itsura ng takot at sakit sa mukha ni Aliana ay nakaukit na sa kanyang isipan. Paano kung nagkamali ako? Ang tanong ay isang maliit na tinig sa simula. Ngunit unti-unti itong lumakas hanggang sa ito na lang ang naririnig niya. Sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader ng buong lakas. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. At doon, sa gitna ng kanyang marangyang penthouse, sa unang pagkakataon, mula noong siya'y bata pa, umiyak ang makapangyarihang si Nathaniel De Villa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakabinging pakiramdam ng kawalan. Ang tanging naging kanlungan ni Aliana ay ang maliit na apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Chloe. Ang kwarto kung saan siya natutulog ay masikip, ngunit ang init ng pagkakaibigan ay higit pa sa anumang luho sa penthouse ni Nate. Ilang araw na ang lumipas. Ang mga unang araw ay ginugol niya sa pag-iyak. Ngunit habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang dahan-dahang paggalaw sa loob, ang kanyang mga luha ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. "Hindi ka ba talaga lalaban?" tanong ni Chloe isang gabi, habang hinahatiran siya
ng isang tasang mainit na gatas. Hindi mo man lang ba ipaglalaban ang sarili mo? Ang anak mo? Umiling si Aliana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Paano ako lalaban, Chloe? Paano ako lalaban para sa isang taong walang tiwala sa akin? Kahit anong ebidensya pa ang ipakita ko, kung sarado na ang isip niya, talo na ako bago pa man magsimula. Pero mahal mo siya, di ba? Hindi nakasagot agad si Aliana. Ang salitang iyon, mahal, ay tila isang multo. Ang pagmamahal ay dapat may kasamang tiwala. Mahina niyang sagot. Wala noon sa amin. Hindi na siya nagmukmok. Sa araw, habang nasa trabaho si Chloe, abala si Aliana sa paghahanap ng trabaho online. Mga trabahong kaya niyang gawin kahit sa bahay lang. Data entry, transcription kahit ano. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mag-ipon. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa 2 buhay na dinadala niya. Oo, nalaman niya sa huling check-up na kambal pala ang nasa sinapupunan niya. Ang balitang yon ay nagbigay sa kanya ng doble na takot at doble na lakas. POV, Nathaniel. Ang penthouse ay naging isang malawak na mausoleo. Tahimik, malamig, walang buhay. Ang basag na florera sa sahig ay hindi pa rin niya nililinis, isang paalala ng galit na sumira sa lahat. Hindi na siya umuuwi para matulog. Madalas ay sa opisina na siya. Ibinabaling ang lahat ng kanyang oras sa trabaho. Ngunit hindi niya matakasan ang mga alaala. Ang amoy ng niluluto ni Aliana. Ang sintonado nitong pagkanta. Ang itsura nito habang natutulog. Isang gabi, sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa silid na dapat sana ay para sa sanggol. Ang kuna ay naroon pa rin, kalahati pa lang ang nabubuo. Ang mga maliliit na laruan ay nakakalat sa sahig. Hinawakan niya ang isang maliit na teddy bear na sabay nilang pinili. Napakalambot, napakaliit, at isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Bumalik siya sa kanyang opisina at muling tiningnan ang kopya ng DNA result. Sa pagkakataong ito, wala na ang nag-aalab na galit. Ang natira na lang ay ang malamig at analytical na pag-iisip ng isang CEO. May isang bagay na hindi tama. Ang bilis. Masyadong mabilis na nakuha ni Isabella ang resulta. Ang laboratorio, bakit doon? Hindi iyon ang karaniwan niyang ginagamit na pasilidad para sa mga medical check-up ng kumpanya. At ang paraan ng pagtawag ni Isabella, na para bang perpektong nakalkula ang lahat para samantalahin ang kanyang kahinaan. Isang binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang maliit na binhi na nagsimulang lumaki. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Mr. Santos, sabi niya, I have a job for you. It's highly confidential. Anything for you, Sir Nate? Sagot sa kabilang linya. I want you to investigate this laboratory. Sabi ni Nate, ibinigay ang pangalan na nasa dokumento. I want to know everything. Their history, their staff, any irregularities. I also want you to look into a specific technician who might have handled a paternity test recently. And one more thing. I want you to track Isabella Gonzalez's activities for the past month. POV alternating. Habang naglilinis ng bahay si Aliana, nakaramdam siya ng isang malakas na sipa mula sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Excited na ba kayo lumabas? Bulong niya. Ang mga anak niya ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Ilang araw ang lumipas. Gabi-gabi, tinitingnan ni Nate ang kanyang cellphone. Naghihintay ng tawag. Bawat ring ay nagpapakaba sa kanya. Isang gabi, habang nasa gitna ng isang board meeting, tumunog ang kanyang personal na telepono. Numero ni Mr. Santos. Mabilis siyang nagpaalam at sinagot ang tawag sa labas. Sir, sabi ng investigador, may nalaman na po kami.
What is it? Tanong ni Nate. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang laboratorio, sir, may kasaysayan ng pamimeke ng mga resulta, pero laging maliliit na kaso lang kaya nakakalusot. At ang technician na humawak ng sample ninyo, bigla pong nag-resign 2 linggo na ang nakakaraan. 1 araw pagkatapos niyang matanggap ang isang malaking halaga ng pera sa kanyang bank account. Nanlamig ang buong katawan ni Nate. Isabella? Hindi po direktang konektado sa kanya, sir. Ang pera ay galing sa isang offshore account. Pero meron pa, sir. What is it, Santos? Tell me. Naka-recover po kami ng isang audio file mula sa isang na-delete na email sa computer ng technician. Isang voice message, isasend ko po sa inyo ngayon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Nate. Isang audio file. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang play. Isang ingay sa simula. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na napakapamilyar sa kanya. Ang boses ni Isabella. Make sure the result says, he is not the father. I'll pay you double. Ang tunog ng boses ni Isabella sa audio recording ay parang isang hatol na paulit-ulit na tumutunog sa isip ni Nathaniel. Ngunit ang galit na naramdaman niya ay hindi na mainit at padalos-dalos. Ito ay malamig, matalim, at perpektong nakalkula. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang emergency board meeting. Ang dahilan, para pag-usapan ang investment proposal ng Gonzales Group of Companies. Alam niyang darating si Isabella kasama ang kanyang ama. Sila mismo ang nagpumilit para sa pulong na ito. Pumasok si Isabella sa conference room na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay matamis. Ang kanyang bati sa bawat miyembro ng board ay magiliw. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na nagsasabing, "See, I told you, you always come back to me." Nakatayo sa tabi nito ang kanyang ama, si Mr. Gonzales, isang makapangyarihang negosyante na mayabang at sigurado sa sarili. Para sa kanila, ang pulong na ito ay isang formalidad na lamang. Ang pagsasanib-puwersa ng De Villa at Gonzales ay ang tanging solusyon para maisalba ang kanilang naluluging kumpanya. Kalmado lang na nakaupo si Nathaniel sa dulo ng mahabang mesa. Hinayaan niya silang magsalita. Hinayaan niyang ilatag ni Mr. Gonzales ang lahat ng kanyang mga plano. Ang lahat ng kanyang mga proyeksyon. Nang matapos ito, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nathaniel, naghihintay ng kanyang desisyon. Thank you, Mr. Gonzales, for that comprehensive presentation. Simula ni Nate, ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Integrity, trust, honor. These are the foundations upon which my father built this company. These are the same foundations I uphold in every partnership I make. Tumingin siya ng diretso kay Mr. Gonzales, and it is for these reasons that the Villa Corporation will have to decline your proposal. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Ang mukha ni Mr. Gonzales ay napuno ng pagkalito at galit. What is the meaning of this, De Villa? Sigaw nito. Our families have been allies for years. Precisely, sagot ni Nate. Which is why betrayal is something I do not take lightly. Dito na sumingit si Isabella. Nate, what are you talking about? Is this about that girl? I told you she was... This, putol ni Nate, is about you, Isabella. Itinayo niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa state-of-the-art sound system ng conference room. Lahat tayo dito ay mga negosyante. We all appreciate clear, undeniable proof. So before you say anything else, Isabella, why don't we all listen to this? Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabella, ang kanyang malamig at kalkuladong boses, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Make sure the result says he is not the father. I'll pay you double. Ang kulay ay tila umalis sa mukha ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot.
Napatingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng purong pangingilabot. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. That's fake! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. That's edited. Nate, you know I would never. I know you would. Marrying, sabi ni Nate. And I have sworn statements from the technician and copies of your bank transfers to prove it. Doon na sumabog ang galit ni Mr. Gonzales, ngunit hindi kay Nate. Sa sarili nitong anak, walang hiya ka. Sinira mo ang pamilya natin, ang pangalan natin. I was trying to save us. Umiiyak na sagot ni Isabela. Enough! Sigaw ni Nate. Ang kanyang boses ay parang kulog, nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya sa security personnel na nakatayo sa may pinto. Security, please escort Miss Gonzales out of the building. Her access to all the villa properties is hereby revoked. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Isabela palabas, isang huling tingin ng pagkamuhi ang ibinato nito sa kanya. Ngunit wala na itong epekto. Tapos na. Naiwan ang kaguluhan sa conference room. Ngunit si Nate ay nakaramdam ng isang mapait na tagumpay. Nakuha niya ang hustisya. Napatunayan niyang tama siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang ringtone ng kanyang personal na cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. Chloe, ang kaibigan ni Aliana. Isang masamang kaba ang biglang dumaloy sa kanyang ugat. Mabilis niyang sinagot ito. Hello? Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi isang simpleng boses. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng pag-aalala. Nate! Si Leah! Pumutok ang panubigan niya. Ang mundo ni Nathaniel ay huminto. Ang board meeting ang Gonzales ang tagumpay. Lahat ay naglaho. Nasaan kayo? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Papunta kami sa St. Luke's. Nate, ang sabi ng doktor. Baka mapaaga ang panganganak niya dahil sa stress. Ang mga bata. Bilis. Bago pa man matapos magsalita si Chloe, tumatakbo na si Nate palabas ng conference room. Iniwan ang lahat sa gitna ng kaguluhan. Wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya. Si Leah. Ang mga anak namin. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Habang pinapatakbo niya ito ng mabilis, halos paliparin sa kalsada, idinayal niya ang numero ng ospital. Nang may sumagot, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. My wife, Aliana Reyes, she's on her way there. Please, wag ninyong hayaang may mangyari sa kanila. Papunta na ako. Ang mga pasilyo ng ospital ay hindi kailanman naging ganito kahaba. Tumatakbo si Nate. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos, nakatad, ay umalingaw-ngaw sa sahig na linoleum. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa wakas, natanaw niya si Chloe, nakatayo sa labas ng isang pinto na may nakasulat na delivery room. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Nate, kumusta siya? Ang mga bata? Tanong niya. Hinahabol ang kanyang hininga. Nasa loob pa siya. Mahirap daw, Nate. Sabi ng doktor, mataas ang stress level niya. Na-trigger ang premature labor. Nate, kasalanan mo to. Umiiyak na sabi ni Chloe. Hinahampas ang kanyang dibdib. Kung hindi mo siya sinaktan, hindi kumibo si Nate. Tinanggap niya ang bawat salita, ang bawat hampas. Dahil alam niyang totoo ang mga iyon. Isang nurse ang lumabas mula sa silid. Mr. De Villa, hinahanap po kayo ng pasyente. Natigilan si Nate. Hinahanap niya ako. Pumasok siya sa silid. At doon, nakita niya si Aliana. Nakahiga sa kama. Basang-basa ng pawis ang mukha. Bakas ang matinding paghihirap. Ngunit sa kabila ng sakit, nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Nate ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi pagkamuhi, kundi
Pangungulila. POV Aliana. Sa gitna ng bawat paghilab ng kanyang tiyan, sa gitna ng bawat utos ng doktor na umire, iisang pangalan lang ang paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang puso. Nate. Kinamumuhian niya ang isang bahagi ng kanyang sarili dahil dito, pagkatapos ng lahat ng sakit, hinahanap-hanap pa rin niya ito. At nang bumukas ang pinto at pumasok ito, ang kanyang hininga ay naputol. Ang kanyang CEO, ang kanyang pekeng asawa, ang lalaking sumira sa kanyang puso, at ang ama ng mga anak na isisilang niya. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita rito. Isang halo ng matinding takot at pagsisisi. Leah, bulong nito. Ang kanyang boses ay basag. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang paghawak na yon, sa kabila ng lahat, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Patawarin mo ako, sabi ni Nate, at nakita ni Aliana ang mga luha na nagsimulang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Mga totoong luha. Leah, I'm sorry for everything. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol kay Isabella, ang tungkol sa DNA test, isang kasinungalingan ang lahat ng yon. Maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Hinayaan kong sirain ang nakaraan ko, ang kinabukasan natin. Patawarin mo ako. Isang malakas na paghilab ang muling naramdaman ni Aliana at napasigaw siya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Nate. Tumingin siya sa mga mata nito at sa gitna ng sakit, tumango siya. Mamaya na ang mga paliwanag, mamaya na ang pagpapatawad. Sa ngayon, kailangan niya ito, kailangan siya ng mga anak nila. Dito ka lang, sabi niya, ang bawat salita ay hirap na hirap. Huwag mo kaming iiwan. Never, sagot ni Nate. Hinahalikan ang kanyang kamay. Hinding-hindi na. POV alternating. Sa tulong ni Nate, sa bawat pag-iri, sa bawat sigaw, naramdaman ni Aliana na hindi na siya nag-iisa. Ang presensya nito sa kanyang tabi ang naging lakas niya. Hinahawakan nito ang kanyang kamay, pinupunasan ang kanyang pawis at bumubulong ng mga salita ng pag-asa. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. It's a boy, masayang sabi ng doktor. Napaluha si Aliana sa saya at pagod. Napatingin siya kay Nate na nakatingin sa maliit na nilalang na iyon na may luha ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero teka, may isa pa, sabi ng nurse. Ilang minuto pa ng paghihirap at isa na namang iyak ang narinig. Mas mahina, ngunit kasing lakas ng nauna. And it's a girl. Dalawang malusog na sanggol, isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga anak. Nang sa wakas, ay mailagay na ang dalawang maliliit na bundle sa mga braso ni Aliana. Ang lahat ng sakit ay naglaho. Tumingala siya at nakita si Nate na nakatingin sa kanila. Sa kanilang maliit na pamilya na may ekspresyon ng purong paghanga at pagmamahal. They're perfect, bulong ni Nate. Yes, they are, sagot ni Aliana. Nang medyo humupa na ang lahat at sila na lang tatlo, 4 pala ang naiwan sa recovery room, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin si Nate kay Aliana. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng init. Leah, simula niya, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo pagkatapos ng lahat. Pero gusto kong malaman mo na ang mga nakaraang linggo na wala ka. Iyon ang pinakamasaklap na impyerno sa buhay ko. Natuklasan ko na ang buhay na walang kaayusan, ang buhay na kasama ka, ay mas may kulay at mas may halaga kaysa sa perpektong buhay na mag-isa. Dahan-dahan itong lumuhod sa gilid ng kanyang kama sa ospital. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito hindi ang singsing mula sa kanilang kasunduan, kundi isang bago,
Isang simpleng singsing na may isang maliit ngunit maningning na diamante. Aliana Reyes, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang kontrata ay tapos na. Ito ang tunay na simula. Will you marry me? Not because of a contract, not because of the babies, but because I love you. Dahil mahal na mahal kita at hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Ang mga luhang pinigilan ni Aliana kanina pa ay tuluyan ng bumuhos. Ito ay mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya, sa dalawang anghel na natutulog sa kanyang mga braso, at sa kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap, ngunit ngayon ay nasa harap na niya. Yes, bulong niya. Oo, Nate, papakasalan kita. Isinuot ni Nate ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay marahan nitong hinalikan ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng pagkakamali, ngunit pinatatag ng pagpapatawad. Ang kanilang kasal ay simple at pribado. Ang mga bisita ay iilan lamang, ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Walang media, walang grandeng selebrasyon. Ang mahalaga lang ay ang pangako na binitiwan nila sa isa't isa. Ang huling eksena ay hindi sa isang marangyang ballroom o sa isang exotic na isla. Ito ay sa loob ng kanilang penthouse sa gitna ng gabi. Ang kambal, si Nathaniel Jr. at si Liana ay mahimbing na natutulog sa kanilang kuna. Si Nate at Aliana ay nakatayo sa balkonahe, magkayakap, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Aliana, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Nate, na ang isang pagkakamali sa pagpasok ng pinto ay hahantong sa lahat ng ito? Niyakap siya ni Nate nang mas mahigpit at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. It wasn't a mistake, sagot niya. It was destiny finding its way home.